saknong isang daan, 72 hanggang 26. Pagbabalik ni Florante sa Albania. Si Florante ay muling nakabalik sa Albania matapos ang matagal na panahon ng pakikidigma at pagkakalayo sa bayan. Ang kanyang pagbabalik ay tanda ng tagumpay at ng kanyang malasakit sa bayan. Pinangunahan ni Florante ang mga laban upang protektahan ang Albania laban sa mga kaaway. Sa kanyang pagbabalik, nagdala siya ng balita na nagbigay sigla sa kanyang ama, si Haring Lensyo at sa buong kaharian. Ang paghahayag ng pagmamahal ni Florante kay Laura. Sa mga saknong na ito, makikita rin ang malalim na pagmamahal ni Florante kay Laura. Ipinahayag ni Florante ang kanyang pagkamakabayan at ang kanyang pag-ibig kay Laura na naging inspirasyon sa kanyang mga tagumpay. Dito rin matutunghayan ang kanyang pagiging tapat sa kanyang mga prinsipyo at ang papel ni Laura bilang motibasyon niya sa bawat laban. Pagbabalik ng kapayapaan sa Albania. Dahil sa mga tagumpay ni Florante, nakabalik ang kapayapaan sa Albania. Ang mga saksi sa tagumpay na ito ay sina Aladdin at mga iba pang mga tauhan na naging bahagi ng mga mahalagang laban. Naging simbolo si Florante ng pagkakaroon ng tapang at malasakit sa bayan. Mensahe ng sakno. Ang sakno na ito ay napapakita ng kalagahan at pamahal sa bayan at sa pamilya. Tinukoy dito niin ang mga sakripisyo at mga pagkakaroon na malasakit sa mga mahal sa buhay, tulad ni Florante at kay Laura at sa Albania. Sa pabalik ni Florante, ipakita ang kalagahan ng pagpatuwa at pagmahalan sa kabila ng mga pagsubok. Ang aralin siri ng Florante at Laura ay isang mahalagang bahagi ng epiko, kung saan makikita natin ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pamilya, at ang pagkakaroon ng tapang sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang pagbabalik ni Florante sa Albania ay isang simbolo ng tagumpay at pag-asa para sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay. Mahalagang tauhan. Florante, bayani ng epiko tapat sa bayan at sa pag-ibig kay Laura. Ikadalawa, Laura, prinsesa ng Albania at iniibig ni Florante. Ikatatlo, Haring Lensyo at ama ng Florante at Haring ng Albania. Ikaapat, Adolfo, kaaway ni Florante na nanghaangat kay Laura at kapangyarihan. Tema. Bago tayo magtapos, mahalagang maunawaan ang mga temang umiikot sa saknong 172 hanggang 206 na nagpalalim sa mensahe ng akda. Ikauna, pagmamahal sa bayan, ang paglingkod ni Florante sa Albania. Ikalawa, ang pag-ibig at katapatan, tapat na pag-ibig ni Florante kay Laura. Katatlo, pagsubok at laban, pagharap ni Florante sa mga pagsubok at labanan. Ikaapat, tiwala at pagtutulungan, pagkaroon ng pagtutulungan sa mga kaibigan at kaalyado. Ang mga saknong ay nagbibigay rin sa atin ng mahalagang aral na maaring isabuhay. Ikauna, pagiging tapat at mapagmahal. Tapat na pag-ibig at serbisyo sa bayan. Ikadalawa, paglilingkod at sakripisyo. Mahalaga ang paglilingkod sa bayan kahit may personal na sakripisyo. Pagtutulungan. Mas malakas ang laban kapag may tulungan. Ikaapat, pag-ibig at pag-asa. Ang pag-ibig ay nagbibigay lakas at pag-asa sa kabilang pagsubok. Sa mga saknong na ito, ipinakita ang katapangan, katapatan at pagmamahal na naging lakas ni Florante sa kanyang mga laban at pagharap sa mga pagsubok. Magandang araw! Sa ating infographics ngayon, tatalakayin natin ang bahagi ng Florante at Laura mula sa saknong 207 hanggang 231 na naglalarawan ng pagkatao ni Adolfo. Alamin natin kung paano siya ang naging pangunahing kaaway ni Florante at paano siya nagdulot ng mga kaguluhan sa Albania. Pagpapakilala kay Adolfo. Si Adolfo ay isang magaling na mandirigma na naging kaaway ni Florante. Siya ay isang matalinong tao, subalit masama ang kanyang mga layunin. Sa mga saknong na ito, ipapakita ang kanyang pagnanasa sa kapangyarihan at ang hindi magandang motibo para kay Laura, ang prinsesa ng Albania. Sa kabila ng lahat ng kanyang katalinuhan,
Ang kaniyang mga ambisyon ay nagdala ng kasamaan at gulo. Ang pananalasan ni Adolfo kay Laura. Isa sa mga puganahing dahil ang galit ni Adolfo kay Ferrante ay ang pag-ibig ni Laura kay Ferrante na naging sahil ng mga masalimuot na pangyayari. Hindi kayang tagapin ni Adolfo kay na hindi siya ang pinili ni Laura. Dahil dito, nagplano siya mga masamang-samang hakbang upang agawin si Laura kay Ferrante. Sa mga saktong 207, 200 at taon na isa, masasalamin ang pagkasasarili ni Adolfo at kanyang pagnanais ng kontrol sa kaharian at kay Laura. Mga paghihirap na dulot ni Adolfo sa Albania. Dahil sa kanyang paghihiganti at pagnanasa sa kapangyarihan, nagdulot siya ng mga problema sa Albania. Nagkaroon ng paghihirap at gulo sa kaharian, at si Adolfo ay naging isang malaking banta sa kapayapaan ng buong Albania. Ang kanyang pagiging makasarili at walang pakialam sa kapakanan ng iba ay nagiging dahilan ng malupit na labanan tinatahak ni Florente at mga kalyado nito. Si Adolfo at ang kanyang masamang gawa. Sa mga saknong matutunghayan natin ang mga manipulasyon at paninilingan ng isinagawa ni Adolfo upang makuha ang kanyang mga layunin. Isa sa mga pangunahing tampok na kanyang karakter ay pagiging mapalinlang at hindi tapat na nagdulot ng malalaking problema kay Florante at buong Albania. Sa Adolfo ay isang antagonista na gumagawa ng mga masamang desisyon para sa kanyang sarili. Kapakinabangan at ito ang nagiging ugat na kahulugan sa epiko. Mensahe ng saktong 207 hanggang 231. Ang mga saktong 207 hanggang 231 ay nagpapakita ng mga negatibong katangian tulad ng paghihiganti, kasakiman at pagkakaroon ng masamang layunin. Ito ay nagbibigay ng aral na hindi makatamtam na tunay na kaligayahan at kapayapaan sa pamamagitan ng masamang intensyon. Si Adolfo ang nagsisilbing isang babala ng mga tao na ang kasakiman at maling pagnanasa ay nagdudulot lamang ng pagkasira at gulo. Konklusyon, si Adolfo bilang isang pangunahing kaaway sa Florante at Laura ay nagpapakita ng isang kontrastadong karakter sa katauhan ni Florante. Ang kanyang masamang layunin at pagnanasa sa kapangyarihan ay nagdudulot ng kalituhan at panganib sa Albania. At ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal at kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa kasakiman at panlilinlang. Mahalagang tauhan, Adolfo, kaaway ni Ferrante at may malupit na motibo. Inurog si Laura at ginagawa ang lahat upang agawin siya kay Ferrante, kabilang na ang mga manipulasyon at panlilinlang. Tema. Ang mga sumusunod na tema ay nagpapakita ng kontra sa katauhan ni Florante at nagsisilbing babala sa mambabasa. Una, kasakiman at inggit. Ang pagnanasa ni Adolfo kay Laura at kapangyarihan ay nagdulot ng kaguluhan. Pangalawa, mahalagang paghihiganti. Si Adolfo ay nagsisilbing antagonista, ang kanyang mga hakbang ay puno ng kasakiman at pansariling interes. Aral. Makikita rin sa saknong ang mga aral na dapat isaisip upang maiwasan ang pagkakamali ni Adolfo. Una, pag-iwas sa kasakiman. Ang kasakiman at inggit ay magdudulot ng kasamaan at pagkawasak. Pangalawa, paggalang sa pag-ibig ng iba. Ang pagnanasa ni Adolfo kay Laura ay nagpapakita ng maling intensyon at ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Konklusyon, sa saknong 207 hanggang 231, pinakita ang masamang karakter ni Adolfo at ang mga negatibong epekto ng kasakiman at paghihiganti. Sa haknong 232 hanggang 256. Dito makikita natin ang mga trahedya sa buhay ni Florante at ang kanyang mga pinagdadaanan. Alamin natin kung paano siya nahulog sa matinding kalungkutan at kung paano ito nakaapekto sa kanyang buhay at sa kaharian ng Albania.
ang paghirap ni Florante. Sa mga saknong 232 hanggang 256, makikita natin ang malupit na trahedya na narasan ni Florante. Florante, isang bayani at tapat na mandirigma, ay nakaranas ng matinding pagdadalamhati matapos niyang mawalan ng mga mahal sa buhay. Ang pinakamalupit na trahedya ay ang pagkakabasag ng kanyang pag-ibig kay Laura at ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang puso. Ang pagkapawala ni Laura. Isang pang malaking trahedya para kay Frankie ang pagkakaroon ng pagwala sa kay Laura ang kanyang inibig na prinsesa. Naramdaman ni Frankie ang pait na pagkatalos dahil sa kaliputan ni Adolfo na naging dahilan ang kanilang pagkakalayo. Nagpakatuloy si Frankie sa mga laban upang maprotektahan ang karyan at makuha muli ang puso ni Laura. Ngunit ang lahat nito ay nagdudulot ng masakit na sakripisyo sa kanyang buhay. Pagkatalo sa kalaban at pagluha ng puso ni Florante. Sa mga saknong 232 hanggang 256, ipapakita na ang malalim na lungkot ni Florante sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa laban. Ang pagkatalo ni Florante sa mga labanan, pati na rin ang hindi pag-aproba sa kanya ni Laura ay nagdulot ng matinding hinagpis. Ang kanyang buhay ay puno ng pagluha at pagsakit. At ang kanyang kabayanihan ay hindi nagbibigay ng kaligayahan sa kanyang puso. Mensahe ng trahedya ni Florante. Ang trahedya ni Florante ay nagpapakita ng isang mahalagang araw sa buhay. Pinapakita nito na ang pag-ibig, pamilya at ang sakripisyo ay may kalakip na matinding paghihirap at pagsubok. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ipinapakita ng buhay ni Florante ang katatagan ng loob at ang pag-asa sa kabila ng mga trahedya. Ang bawat sakripisyo ay nararanasan. Tema, sa saknong 232 hanggang 256, mapapansin ang mga tema ng kalungkutan at pag-asa ng nagbibigay lalim sa damdaming ipinapakita ni Florante. Sa pagdadalamhati at pagsubok, pinapakita ang malalalim na kalungkutan ang mga pagsubok na kinaharap niya. Ang mga saknong 132 at 256 ng Florante at Laura ay isang malungkot ngunit makulay ng bahagi ng Iteco, kung saan ipinakikita ang mga trahedya sa buhay ni Florante, ang kanyang paghihirap na pagkikita ng mga matinding pagsubok sa buhay at ng kanyang susumikap na mapamanatili sa kanyang kabayanihan at pamamahal sa bayan at kay Laura. Sa kabila ng lahat ng trahedya, ipinakikita ni Florante ang pag-ibig, pamilya at katapangan ay mga bagay na walang katumbas. Mahalagang tauhan. Ikaw na, Florante. Si Florante ay tapat at magiting na bayani ng Albania. Sa mga saknong na ito, ipinakita ang kanyang pagdadalamhati at kalungkutan sa pagkawala ng mga magulang at ang pagkakalayo kay Laura. Kadalawa, si Laura, ang prinsesa ng Albania at iniibig ni Florante. Siya ang nagiging dahilan ng malaking trahedya sa buhay ni Florante. Tema, sa saknong 232 hanggang 256, mapapansin ang mga tema ng kalungkutan at pag-asa na nagbibigay lalim sa damdaming ipinapakita ni Florante. Isa, pagdadalamhati at pagsubok. Pinapakita ang malalim na kalungkutan at mga pagsubok na kinaharap ni Florante, tulad ng pagkawala ng mga magulang at pagkakalayo kay Laura. Dalawa, malaban na pag-asa. Sa kabila ng mga trahedya, pinapakita pa rin ang katatagan at pag-asa ni Florante. Aral. Ang mga karanasang ito ay nagbibigay gabay at inspirasyon sa mga mambabasa. Ikauna, kahit sa paghihirap, magpatawad at magpatuloy. Sa kabila ng mga pagsubok, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagtutuloy sa paglalakbay sa buhay. Pangalawa, pagmamahal sa pamilya. Ang pagmamahal sa pamilya at pag-aalaga sa mga mahal sa buhay ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng trahedya. Conclusion.
sa saknong 232 hanggang sa 256, makikita natin ang trahedya sa buhay ni Florante. Ngunit pinapakita nito ang kahalagahan ng pag-asa at pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok.